Magandang araw mga kaibigan. Ito, marami tayong good news tungkol sa kalagayan ni FPRRD sa The Netherlands. Kagabi, na-report na dinala sa ospital si PRRD at hindi na alam ni Executive Secretary Medaldea kung nasaan siya. So maraming nag-alala. Ito, mayroong news update, post ng GMA News. So, basahin ko lang An ICC detention officer called the Embassy of the Philippines in The Hague at 3:41 p.m. March 13 to inform that former President Rodrigo Duterte requested to speak with a consular officer. So yun, nakausap ni PRRD ang ating embahada sa Netherlands, which is good. Tinutulungan siya ng mga personnel ng DFA doon. During the call, Duterte conveyed, among other things, that he underwent a medical checkup and has received medical care and that he is generally fine. So sana maalis na po ang inyong pag-aalala. He is generally fine. Aalagahan siya ng husto doon dahil ayaw ng ICC na masira ang pangalan nila, reputasyon nila, kung hindi nila alagaan ang ating Tatay Digong. Next. He also requested a visit by embassy consular officials and also asked the embassy to assist in the request for a visit by his legal counsel and family member respectively. So, ito na. Post ng ating embassy doon. In a post on its official Facebook page, the Philippine Embassy in The Hague stated that it received a call from the International Criminal Court Detention Officer informing about Duterte's request to speak with a consular officer. The embassy also stated that it made a request to the registry of the ICC to facilitate a consular visit to Duterte as soon as possible following his request for assistance. So, ayan, gumagalaw na po ang embahada o consular office ng Pilipinas sa The Hague at inaalalayan nila si PRRD. Okay, ang mga embassy officials natin are mga hindi sila mga political appointees dyan. Ang tawag, career officers. Kahit sinong magpresidente, nandyan pa rin sila. Kaya, I believe, itong mga professional employees, consular officers ng ating embahada sa is talagang tutulungan nila si PRRD to the best of their abilities. Kaya huwag po tayong mag-alala. Okay, another good news, yung tungkol sa trial, magsisimula na kaagad. Kasi the earlier na masimulan yung trial, the better, para hindi magtagal si PRRD doon. Ito, may post ang post ng ABS-CBN. The ICC spokesperson announced that former President Rodrigo Duterte will make his initial appearance before the pre-trial chamber on March 14, Friday at 2 p.m. Central Europe Time. Sa atin sa Pilipinas, mamayang gabi alas 9. Yang time sa Manila. So, antabayanan natin. Sasalang na si PRRD sa harapan ng judge. The presiding judge is Judge Lolia Antonella Motok.
Other judges are Judge Rene Adelaide Sophie Alifino Ganzo and Judge Maria del Socorro Flores Lera. So, tatlong judges. Puros babae yata. The procedure is required to inform an individual of the crime being alleged, his or her rights, and the date of a hearing to confirm or decline to confirm the charges. The pre-trial chamber was also notified of former President Duterte's wish to be assisted by his ex-executive secretary Salvador Medaldea and the Office of Public Counsel for Defense. The registry confirmed it will facilitate Medaldea's presence at Duterte's initial appearance. Okay. So, sasamahan siya, ang kanyang abogado, tatayong abogado ay si Attorney dating ES Medaldea. And I believe si BP Sara, I'm not sure kung nakarating na siya, plus mga lawyers, Anyway, initial appearance pa lang ito. I don't know kung i-compare natin sa Pilipinas, merong arraignment at merong pre-trial. I think baka dito tayo kasi may pre-trial eh. So ito dahil pre-trial chamber, ganyan din. Pag-uusapan yung mga dates ng hearing, tapos yung inform sa mga charges. I don't know kung saan pupunta yung mag-plead ng guilty or not guilty. Parang wala dito eh. Kasi sa atin, kung arraignment, basahin yung charges at mag-plead ka lang ng guilty or not guilty. Hindi nabanggit dito. So, yun po. Huwag po tayong mag-worry. Let's continuously pray. Ulitin ko, panawagan ng Duterte family. Huwag po tayong gagawa ng marahas. Okay? Sabi ni Mayor Baste, no need for people power. Yung mga peaceful rallies nationwide, okay lang yun. Basta peaceful rallies lang. Prayer rally, candle lighting, mga ganon, okay lang yun. Sabi ni Mayor Baste, hintayin na lang daw ang eleksyon. Yung galit ng taong bayan, doon na ibuhos sa May 12, 2025 sa Balota. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panunood sa ating channel. Magkakaroon tayo ng income dahil sa inyo at ang income natin tinutulong sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ng construction materials para makapatayo sila ng bahay o ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Kabalikat kayo sa pagtulong. Karon mauna ni ang himuon ni tatay o CR. So karon nagkuan na siya. Gisuminto na ang iyang bawol. O kuan na gyud. Walo na siya kuan na siya gibutang na ang bawol diri sa gisuminto na siya. O mo ni ang pa na butangan ang iyang bangag o kahoy. Muna ni ang PVC gibutang. So karon tatay, unsa man tatay ang imong maistorya? Nga natagaan na ka tatay og bawol. Ang akong istorya, salamat ko sa Ginoo. Oo. Ay natagaan ko og nakahimo kog balay. Motong akong balay dito. Gamay kayo karon na umanagyad ang akong balay niya. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Pil ang kanang nagtanaw sa video. Oo. So atong tanawon tatay ang imong unang karaan nimo nga payag. Sige, okay. Oo.
So muna ni tatay ang una nimo nga payag tong nabisita to namo na tagaan na yung kaogero. Muna ni na Oo. unang akong payag. Oo. Ng mga kungani, mga sakura o kanang silupin. Oo. Oo. So karon tatay bago na kag balay. Karon imo na kong balay. Oo. Atong bisitaon ang imong bag-o nga balay. Okay. Oo. Muna ni ang bag-o nga balay ni tatay, padulong nami. Oh, muna ni ang bag-o ni tatay nga balay. So nindot na karon tatay imong atop. Oo. So unsa pa lain nga natag sa imong tatay? Natagaan ko solar. Oh, solar atong tan-awon. Naap karon. Oo. Bawo na Karon muna na ang nahatag sa ila sa una sin solar, natagan na pud sila og bawol karon. ni Juan, Oo. sir. So, salamat kayo sa Ginoo, sir. Oo. Ay natagaan gyud ko og kanang mga akong gamit kibalik. Oo. Karon na ana mo si Ardi na maglisod magdagadagan sa butan. Oo. Sa Aquanos. Salamat kayo, sir. Salamat kayo.